5 ng hapon, naghihimas ng alagang pangsabong na manok si Boy Siga. Bagaman nakikita niya na masama ang panahon dahil sa nagbabadyang pagdating ng bagyong Siliana, nakatakdang maglandfall sa kinagabihan sa Kamaynilaan, parang walang anuman na alintana sa pag-iisip si Boy Siga. Ilang linggo na siyang laging talo sa sabong, ang isip niya ay kung paano makakabawi at kung saan kukuha ng ipangtataya. Sa loob ng isang mausoleo na kanilang ginawang tirahan sa loob ng Chinese cemetery, andun ang kanyang asawa na si Sexy Nita. Kagampan sa kanyang pagbubuntis, alumpihit hindi mapakali dahil sa kanyang nararamdaman. Kaninang umaga pa sumasakit ang kanyang tiyan. Maring manganak na siya ngayon anumang oras. Lihim siyang nagdadasal na sanay. Huwag naman sana tumapat sa petsa ng mga araw ng mga patayang kanyang panganganak, pero makailan beses na niyang tiningnan ang kalendaryo. Oktubre 31 at ilang oras na lamang ay magpapalit na ng buwan. Ang kanyang magaling na asawa andun sa labas at panay ang himas sa kanyang manok. Hindi malaman ni Sexy Nita kung ano ang unang gagawin. May paparating na bagyo. Kinakailangan niyang sinupin ang kanilang mga gamit. Sila ay nakikitira lamang sa isang bahagi ng mausoleo ng isang pamilyang Chinse. Doon na sila nagsimula at itinuring na nilang bahay nila. Walang nagawa ang pamilya ng may-ari ng mausoleo dahil sa kilalang basagulero. Si Boy Siga sa loob ng Chinese cemetery. Isa pa sa bumabagabag sa isipan ni Sexy Nita ay ang gastusin sa kanyang panganganak. Wala siyang naitatabi na pera na kanyang gagamitin sa panganganak. Ilang linggo na rin naman kasi na minamala si Boy Siga sa sabong. Sinilip ni Sexy Nita si Boy Siga sa labas. Pagkatapos ay kanyang tinawag ng pasigaw. Huy boy, taragis ka. Babagyo na manok mo pa rin ang hawak mo. Lintik ka di ka man lang magligpit ng mga gamit natin. Dahil sa darating na bagyo, taragis ka, kapal ng mukha mo talaga. Kailan ka kikilos kung andyan na ang bagyo? Haba boy, mag-isip-isip ka naman, tinamaan ka ng lintik. Maring manganak na ako mamaya pero wala man lang tayong perang magagamit. Lintek ka, noon sabi mo nung nililigawan mo ako. Sabi mong hayupak ka. May-ari ka ng litsunan ng mga manok. At ititira mo ako sa konkreto at magandang bahay, hayupak ka. Bahay ng mga patay itong pinagdalhan mo sa akin. Lintek ka, binuntis mo pa ako. Ang mahabang pagalit na utos ni Sexy Nita sa kanyang asawa. Tiningnan siya ni Boy Siga at dahan-dahan na lumapit sa kanya. Ongat Boy Siga ang pangalan nito pero takot naman ito sa kanya. Nakita niyang itinali ni Boy Siga ang kanyang manok na pangsabong, tapos ay nagpaalam sa kanya na lalabas lamang daw muna siya at didiskarte ng perang magagamit sa kanyang panganganak. Nagpatuloy sa pagliligpit ng mga gamit si Sexy Nita. Gusto niyang bago maglandfall ang bagyo ay nasinop na niya ang kanilang mga gamit. Inilagay na rin niya sa isang sako bagang mga gagamitin niya sa kanyang panganaganak. Ang mga hinanda niyang damit para sa bata ay mga damit lamang na luma na kanyang tinastas. Tinahi sa kamayupang magkaroon siya ng lampin para sa kanyang magiging anak. Sa kanyang pagliligpit ng kanyang mga lumang damit, nakita niya ang isang larawan na matagal na niyang itinago, larawan ng isang lalaki. Isang medyo patpatin na tsinesena, mukhang pagsinigawan ni Boy Siga ay magkakandara pa sa pagtakbo. Napangiti siya nang makita niya ang larawan na yun. Saglit na tila parang bumalik sa kanyang mga alala ang kaugnayan sa kanya ng lalaking iyon sa kanyang larawan. Agad din niyang itinago muli ang larawan ng lalaking iyon at nagpatuloy siya sa pagliligpit.
Natatakot siya sa kanyang panganganak. Ito ay kanyang unang panganganak. Pero hindi man lang siya nakaranas na magpatingin sa doktor. Hindi man lang niya alam ang tunay na kalagayan ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Nanalig na lamang siya na basta siya ay malusog. Naniniwala na siya na magiging malusog din ang kanyang magiging anak. Naisip niya, paano magiging malusog ang kanyang anak sa sinapupo na ngayong madalas din siyang makaranas ng gutom. Hindi lagi ay may uwing pagkain si Boy Siga. Kaya madalas ay late ang kanilang pagkain. Normal na sa kanila ang mga pagkain ng mga pagkain na galing sa mga dalang pagkain na inaalayng mga ilang may-ari ng mausoleo sa kanilang paligid. Pag nakita nilang umalis na ang pamilya nag-alay ng pagkain sa tapat ng nicho, ay agad nila itong kinukuha. Ganun ang kalakaran sa loob ng sementeryo. Hindi pwede ang maarte ang sikmura. At dahil si Boy Siga ang siga doon, si Boy Siga ang madalas na unang nakakakuha ng mga pagkain, pero swerte na lamang kung sa loob ng isang linggo ay may 3 pagkakataon na ganun. Kadalasan ay puro kandila lamang ang iniiwan ng mga pamilya, kaya hindi naman ganun kalaki ang mapapagbentahan ng mga kandila. Batid niya na kailangan din niyang uminom kahit paano ng vitamins para sa kanyang anak. Pero kadalasan, kape ang kanyang naiinom. Hindi niya maisip kung paano siya napasok sa gantong buhay, pero malaki ang pasalamat niya kay Boy Siga. Kahit na ganito ang kanyang kalagayan ngayon, mahalaga ay buhay siya. 8:00 na ng gabi, malakas na ang ulan at hangin, nagbabadya na talaga ang bagyo. Wala pa rin si Boy Siga. At patuloy pa rin na humihilab ang kanyang tiyan. Nakakasiguro siya na manganganak na siya sa gabing ito. Nagsisimula na siyang mag-alala. Talagang malakas na ang hangin. Wala na rin tigil ang malakas na ulan. Tinatanaw niya mula sa pintuan ng mausoleo ang daan kung saan maaring manggaling si Boy Siga. Nag-aalala na siya at nagugutom. Pagkalipas pa ng ilang minuto ay natanaw na niya si Boy Siga na tumatakbo papunta sa kanya. May bit-bit na isang supot ng plastik, basa-basa na sa ulan. Pagkapasok ni Boy Siga, agad na iniabot sa kanya ang supot ng plastik at sinabihan na kumain na agad siya habang mainit pa ang pagkain. Agad naman niya inihanda ang pagkain sa ibabaw ng isang nicho. Kumuha lamang siya ng ilang plato upang doon mailagay ang laman ng supot. Nakita niyang may litsong manok at ilang piraso ng styrofoam food packaging. Ang may lamang pansit, mainit pa ang pagkain. Tinanong niya si Boy kung saan galing ang pagkain at mainit pa. Sinabi ni Boy na may nakita siyang isang pamilya ng Chinese ang dumalaw sa isang puntod at nag-alay ng pagkain. Hinintay pa daw niyang makaalis bago niya nakuha ang mga inalay. Dumaan daw siya sa kakilaan niyang karinderya at nakisuyo na initin na lamang ang pagkain na dala niya. Matapos na magbihis ni Boy ay pinagsaluhan na nila ang dalang pagkain nito. Matapos niyang magligpit sa ibabaw ng nicho ng kanilang pinagkainanay, may iniabot si Boy Siga sa kanya. Pera nagkakahalaga ng 3,000 piso. Yun daw ang gamitin sa pagpunta sa hospital. Magtatanong pa sana siya kung saan galing ang pera, ngunit naunahan siya ni Boy na nagsabi na wag na siya tanungin kung saan galing ang pera. Kahit paano ay natuwa naman siya. Kahit paano ay may hawak siyang pera sa kanyang panganganak. Sinabi niya kay Boy Siga na malakas ang pakiramdam niya na manganganak na siya ngayong gabi, ngunit naisana niya ay huwag muna ngayong gabi dahil nga sa matataon sa November 1. Ayaw niya ng ganun petsa para sa kaarawan ng kanyang anak. Sinabi ni Boy na kung andyan na yan, mapipigil mo pa ba? Bandang 11:00 ng gabi,
Nagsabi siya kay Boy na magpunta na sila sa hospital. Dali-dali naman naghanap ng magiging pananggalang nila sa ulan. Kailangan nilang maglakad palabas ng Chinese Cemetery para makasakay ng jeep papuntang Fabela Hospital. Doon sa hospital na yon, nanganganakang karamihan na kapos sa pera. Hindi pa man sila nakakalayo sa kanilang bahay, inawat ni Sexinita si Boy Siga. Teka lang Boy, teka lang, natatae ako. Balik muna tayo sa bahay. Mabilis na sabi ni Sexinita. Agad naman bumalik ang dalawa sa loob ng kanilang tinitirahan at agad na pumasok sa banyo si Sexinita. Habang si Boy ay matyagang naghihintay sa labas ng banyo. Sa buong buhay ni Boy Siga, sa pagiging siga, ngayon lamang siya nakaramdam ng ganitong nerbiyos. Naisip niya na ganito pala ang maging ama sa unang pagkakataon. Hindi niya malaman ang unang gagawin. Parang mas siya ang mas natatakot kaysa kay Sexinita. Naputol ang kanyang pagmumuni. Muning biglang sumigaw si Sexinita mula sa loob ng banyo. Boy, Ataragis ka, lalabas na yata ang anak mo. Hindi ko na kaya pumunta sa hospital. Sigaw ni Sexinita. Hindi malaman ni Boy Siga ang gagawin. Naglakad pabalik-balik sa loob ng bahay si Boy Siga. Hindi makapagsalita. Nanginginig ang tuhod. Muli sumigaw si Sexinita mula sa loob ng banyo. Boy, misdalyan mo. Puntahan mo si Ate Aye. Marunong yun magpaanak. Siya na lang magpaanak sa akin. Nang marinig ni Boy Siga ang utos ng asawa, agad na itong lumabas ng bahay at tumakbong tinungo ang bahay ni Ate Aye. Agad na kumatok. Pagbungad pa lang lamang ng matandang si Ate Aye, naghanda bulol-bulol na si Boy Siga. Ate Aye, si Sexinita po iyon na tatay po. Ay mali, mangganganak na, lalabas na daw ang bata. Andun po siya sa loob ng banyo. Hindi na niya hinintay na makasagot pa si Ate Aye. Agad na hinila ni Boy Siga ang matanda at halos kaladkarin na niya upang mabilis na makabalik sa kanilang bahay. Sa bungad pa lang ng kanilang bahay ay naririnig na ni Boy Siga ang pagsigaw ni Sexinita, ang paghanap sa kanya, ang pagdaing ng sobrang sakit. Agad na pumasok si Ate Aye sa loob ng banyo at tinulungan na makalabas doon si Sexinita. Agad siyang nagpatulong na maihiga sa ibabaw ng nitso. Si Sexinita upang kanyang maihanda sa panganganak. Boy, utos ni Ate Aye, mag-init ka ng tubig, dalian mo. Agad naman kumilos si Boy Siga at nang may hawak na siyang mainit na tubig, agad niyang itinanong kay Ate Aye kung ibubuhos na ba niya kay Sexinita ang tubig na mainit. Agad na inagaw ni Ate Aye kay Boy Siga ang tabo na may lamang tubig na mainit. Kasi huy Boy, ano sa palagay mo yung asawa mo? Baboy na kakatayin? Maupo ka na lang diyan at baka kung ano pa ang magawa mo sa mag-ina mo, utos ni Ate Aye kay Boy Siga. Naupo naman si Boy Siga malapit sa nitso na pinagkakahigaan ni Sexinita. Agad naman nilinis muna ni Ate Aye ang katawan ni Sexinita dahil sa may lumabas na itong dumi ng tao habang siya ay nasa banyo. Matapos niyang masigurado na malinis na si Sexinita, agad naman niyang tiningnan ang pulso nito kung regular ba ayon sa kanyang pagkakaintindi. Natuwa si Ate Aye. Bagaman hindi nagpatingin sa doktor si Sexinita, nakita naman niya na malusog ang pangangatawan nito. Inihanda na niya si Sexinita para sa pagluluwal ng bata. Muli niyang inutusan si Boy Siga na ihanda ang mga baru-baruan ng bata. Sexinita, makinig ka sa sasabihin ko sa iyo ha. Pag sinabi kong umiri ka ay umiri ka ng malalim. Lakasan mo ang loob mo.
12 na ng gabi at ilang saglit na lamang ay magpapalit na ng buwan. Nasa kasagsagan ng lakas ng ulan at hangin, dala ng bagyong Celia, ngunit nangingibabaw pa rin ang pagdaing ni Sexy Nita. Ang paninisi niya kay Boysiga kung bakit siya binuntis nito, dinig na dinig ni Ate Aye at Boysiga. Ang pagsigaw ni Sexy Nita, bimapuy, Taragis ka, hindi ka na makakaulit pa. Taragis ka talaga, Hatu. Nagkatinginan na lamang si Ate Aye at Boysiga. Maya-maya pa ay nagsalita si Ate Aye. Sexy Nita, ayan na, lalabas na ang bata. Nakikita ko ang ulo ng bata. Bumilang ka ng 3, tapos umiri ka ng malalim. Hindi ko ganun nga ang kanyang ginawa. 1, 2, 3 sabay ire. Naramadaman niya ang paglabas ng bata at agad naman nakaalalay si Ate Aye. Agad niyang nilinis ang bata at pinilit na umiyak ang bata. Pare-pareho silang nakahinga ng maluwag nang umiyak ang bata. Agad niyang hiningi kay Boysiga ang baru-baruan at lampin ng bata upang mabihisan agad ito. Ngunit napansin niya na hindi gumagalaw si Boy sa kanyang pinagkakaupuan at namumutlan at parang hilong babagsak. Agad na ipinatong ni Ate Aye ang bata sa tiyan ng kanyang ina upang saluhin si Boysiga na tuluyan ang nawala ng malay. Rinig na rinig ang pagsigaw ni Sexy Nita sa pagtawag kay Boysiga. Thirsty ko kan, hi Boysie. Hayupak ka, sumabay ka pa. Naturingan ka, siga takot ka pala. Tataman ka sa akin, boy, lintek ka. Matapos maihiga ni Ate Aye si Boysiga, agad siyang bumalik kay Sexy Nita, kinuha ang bata at maayos na binihisan. Akala nila ay tapos na, ngunit bigla sumigaw si Sexy Nita. Ate, meron pa yata. Agad na bumalik sa kanyang pwesto si Ate Ayet. Muli niyang inalalayan si Sexy Nita. Muli nilang ginawa ang una nilang ginawang ritmo. At muli ay lumabas muli ang isang bata. Muli binihisan ni Ate Aye at itinabi sa pagkakahiga sa kanyang naunang kapatid. Muli niyang dinama ang tiyan ni Sexy Nita at sinabing mayroon pa. At muli nilang ginawa ang ganoong ritmo. Bilang ng 3 sabay iri ng malalim. Ang iyak ng malusog na bata. At doon ay nasigurado na ni Ate Aye na wala ng kasunod na lalabas. Agad niyang inasikaso ang pangatlong bata at itinabi sa naunang 2 kapatid. Agad na niyang inasikaso si Sexy Nita. Nakita niyang maayos naman nitong nailabas ang placenta at mabilis din na tumigil ang pagdurugo. Maya-maya ay kumilos si Boy at biglang umupo. Nakita niya ang 3 bata. Magsasalita pa sana siya, ngunit muli na naman siyang nawalan ng malay. Hinayaan na lamang muna ni Ate Aye sa ganong sitwasyon si Boysiga, si Sexy Nita. Ang kanyang unang inasikaso upang maiwasan na magkaroon ng impeksyon. Mahina ang katawan ni Sexy Nita. Marahil dahil sa pagod ng panganganak, pero stable ang pulso. Magtatanong pa sana siya kay Ate Aye kung kamusta ang kanyang mga anak at itatanong kung babae ba lahat o lalaki. Normal ba ang mga itsura, ngunit hindi na niya nagawang tapusin ang kanyang pagtatanong dahil tinalo na siya ng pagod. Nakatulog si Sexy Nita na hindi pa man lang niya nalaman ang kasarian ng kanyang mga anak. Muli ay sinuri ni Ate Aye ang kalagayan ni Sexy Nita. Nang masigurado na ito'y nagpapahinga lamang ay inasikaso na niya ang mga bata. Maingat na pinusan at muling pinalitan ng malinis na damit-damitan. Muli niya tiningnan ang mga magulang ng mga bata. Nakita niya na parehong tulog. Nakaramdam siya ng awa sa pamilya na ito. Anong buhay ang naghihintay sa mga bata?
Makaya-kaya ng magulang nito ang pagpapalaki sa tatlong ito. Nauna na nagising si Boy. Agad niyang tiningnan ang kalagayan ng kanyang asawa. Nang malaman mula kay Ate Aye na ayos naman si Sexy Nita at nagpapahinga lamang, ay lumapit naman siya sa tatlong bata. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang kanyang mga anak, malulusog na mga babae. Bagaman namumula pa ay halatang mapuputi ang mga iyon, halatang namana sa kwalay ng kanilang ina. Gusto sana niyang kargahin ang mga bata, ngunit sinabihan siya ni Ate Aye na mas makakabuti na hayaan na lamang na magpahinga muna ang mga bata. Ilang saglit pa ay gumising na si Sexy Nita at agad itinanong ang kanyang mga anak. Ibinalita naman ni Ate Aye na malusog at ayos naman ang mga bata. Naluha si Sexy Nita. Maayos niyang nailuwal ang kanyang tatlong prinsesa, pero anong buhay kaya ang naghihintay para sa kanila? Hindi pa man lubusan na humupa ang bagyo, ay mabilis na kumalat sa loob ng komunidad ng Chinese Cemetery ang panganganak ng triplets ni Sexy Nita. Bago pa sumikat ang araw, kahit na may malakas pang ulan, ay dagsa na ang mga usisera at usisero na gustong makita ang mga bagong silang na sanggol. Proud na proud si Boy Siga. Thanks to you, kada may darating ay ipinagmamalaki ang kanyang mga anak at ipinipilit na kamukha daw niya lahat ng mga bata. Lihim na lamang natatawa ang mga dumalaw sa kanila. Si Ate Aye na rin ang nag-asikaso sa pagpapalista ng birth certificate ng mga bata. Si Sexy Nita ang nasunod sa pagbibigay ng pangalan sa mga bata para sa unang lumabas. Cleopatra ang pangalan ibinigay niya. Elsa naman para sa pangalawa at Fina para sa pangatlo. Lihim na nagdasal si Sexy Nita na sanay bumagay ang mga pangalan na kanyang ibinigay sa mga anak, sanay hindi maging sakitin at lumaking mababait. Ngayon na nailuwal na niya ang kanyang mga anak, muli sumagi sa isip niya ang lalaking nasa larawan. Sanay maari niyang malapitan ito para sa kinabukasan ng kanyang mga anak, ngunit ayaw naman niya malagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga bata. Hindi niya alam kung nasaan na nga ba ang lalaking iyon na nasa larawan, at kung tapos na at nalampasan na nito ang sigalot sa loob ng kanilang pamilya. Sa ngayon, kay Boy Siga na lang muna siya aasa. Napamahal na rin naman sa kanya si Boy. Kahit na masama sa paningin ng ibang tao si Boy, ay napakabuti nito bilang asawa. Hindi siya nakaranas man lang dito ng masakit na salita at hindi man lang siya nito na pagbuhatan ng kamay. Habang proud na ipinagmamalaki ni Boy Siga ang mga sanggol, nakangiti na pinagmamasdan ni Sexy Nita ang lalaking nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa, ang lalaking itinaya ang sariling kaligayahan para sa kanya. Mahal na rin niya si Boy at sanay makatulong kay Boy ang pagdating ng mga sanggol upang magbagong buhay. Malaki ang ipinagbago ni Boy Siga, hindi na siya nagsasabong, hindi na rin siya umiinom ng alak, at higit sa lahat, pinag-aaralan na nito ang makisama sa iba pang nakatira sa loob ng Chinese Cemetery. Mabilis na lumipas ang panahon, 10 taon na ang nakakaraan, 10 taon na rin ang mga bata. Si Cleopatra lumaking matangkad, matangos ang ilong at may magandang hugis ng mata. Din si Elsa curly ang mahabang buhok, matangos ang ilong at medyo bilugan ang mukha. Si Fina, mahaba ang buhok na may natural na kulay ng blonde, matangos din ang ilong, at siya ang pinakamalaki sa tatlo.
Sa tatlong magkakapatid, si Cleopatra ang pinakamadiskarte. Siya ang laging nagbabalita sa amang si Boysiga kung saan may bagong libing na Chinese na may pabaon na mga mahahalgang gamit o alahas. Lagi itong nagpupumilit na sumiksik sa mga kamag-anak ng namayapa upang masilip ang kasuotan is tingnan kung ano-ano ang pwedeng makuha ng kanyang ama. Agad na iyon ibubulong sa ama at magbabantay na siya sa nitso ng namayapa upang hindi na sila maunahan ng iba pang katulad nila na ganun din ang raket sa loob ng sementeryo. Si Boysiga naman ay agad na kukunin ang mga mahalagang gamit na suot o pabaw ng namayapa pag umalis na ang mga kamag-anak ng inilibing sa pagkagat ng dilim. Si Erza naman ay siya ang laging paawa ang effect sa mga kamag-anak ng namayapa. Madalas nagagawa niyang makihalubilo sa mga kamag-anak ng namayapa at doon ay nabibigyan siya ng pagkakataon na makasalisi at makakuha ng mga mahalagang gamit ng mga nandoon. Si Fina naman ay siya ang tirador ng pagkain. Alam na alam ni Fina kung anong mga pagkain ang dapat niyang tirahin. Numero 1 ang fried chicken at litsong manok. Mga kakanin na nasa bilaw pa. At pag sinuswerte ay nakakatira pa siya ng buong cake. Hindi na alintana ng tatlong mga bata kung mali o tama ang kanilang ginagawa. Iyon ang kalakaran sa loob ng sementeryo. Yun ang batas ng buhay doon. Sa murang isip nila alam nila na mahalaga pa rin naman ang pag-aaral. Ngunit madalas silang lumiliban sa paaralan dahil kulang sa panggastos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi sila nagrereklamo sa kanilang magulang bagkus kung ano ang kaya nilang magawa para makatulong ay masaya na nila iyon gagawin. Masaya si Sexy Nita na kahit ganun lamang takbo ng kanilang pamilya ay masaya naman sila. Hindi nagkakasakit ang mga bata. Natuwa din siya kasi malaki na talaga ang ipinagbago ni Boysiga. Siga na lamang ito sa pangalan kahit ang mga nakakakilala dito ay nagulat sa mga naging pagbabago nito. Marunong na ito makibagay at magparaya sa iba kung kailangan. Mabilis pang lumipas ang mga panahon. Nasa high school na sila Cleopatra, Erza at Fina. Bagaman mababanaag sa kanila na sila'y galing sa mahirap na pamilya, litaw naman ang kanilang kagandahan. Lagi na'y silang tatlo ang pinagtitinginan ng mga kalalakihan sa loob ng school, ngunit walang maglakas ng loob na pumurma dahil sa balitang siga ang kanilang ama. Ang tatlong magkakapatid ay lumaking makikinis, maganda na parang galing sa mayamang pamilya. Ang kutis nila ay parang anak sila ng Chinese. Madalas silang napagkakamalan ng mga anak ng isang Chinese. Lagi na'y kasali sila sa mga beauty contest sa school. Kung ganda lamang din ang pagtatagisan, lagi na sila ang nanalo. Ang bawat isa sa tatlong magkakapatid ay may mga nabubuong mga tagasunod, hindi maiwasan dahil nga sa taglay nilang ganda at mga talento sa pagsayaw at pagkanta. Hindi rin naman magpapahuli ang tatlo kung ang paglalabanan ay patalinuhan kung mabibigyan lamang sila ng sapat na suporta sa kanilang pag-aaral. Ay mas mahihigitan pa nila ang mga katulad nilang mag-aaral. Marami ang hindi makapaniwala na sila'y naninirahan lamang sa loob ng isang sementeryo at malubha pa'y sa loob ng isang musuleyo. Hindi iyon ikinahihiya ng tatlong magkakapatid at hindi nila ikinahihiya ang kanilang mga magulang.
lumaki silang matitibay ang mga dibdib, matatag sa mga suliranin, at buo ang paniniwala sa kanilang mga magulang. Alam nilang darating din ang paahon na makakaahon sila sa hirap, maiahon din nila sa hirap ang kanilang mga magulang. Isang araw, habang nasa Blumentritt si Sexy Nita, nakita niya ang lalaking nasa kanyang larawan na itinatago. Nakita niya na mukhang mas pumayat ito. Ngunit banaag pa rin ang pagkapogi nito. Hindi niya namamalayan na nakakatitig na pala siya dito at hindi niya namalayan na lumapit na pala ito sa kanya at nasa harapan na niya. Muntik pa siya mapasigaw nang maramdaman niyang hinawakan na siya sa kanyang balikat. Tinawag nito ang kanyang pangalan at doon pa lamang siya parang natauhan. Sexy Nita. Salamat sa Diyos nakita. Matagal na kitang hinahanap. Saan ka ba nagpunta? Kailangan kita makausap ng maayos. Marami tayong dapat pag-usapan. Marami ka dapat malaman bago maging huli na ang lahat. Dali-dali ang lalaki na naglabas ng isang cellphone at agad iniabot sa kanya. Sexy Nita, kunin mo itong cellphone. Tatawag ako sa'yo. Hayaan mo na mapagbayaran ko ang mga pagkukulang ko sa'yo. Hayaan mong mabago ko ang buhay mo. Iyon lamang at agad na itong sumama sa kanyang mga bodyguard at agad na sumakay sa kanilang sasakyan. Hindi pa rin makapaniwala si Sexy Nita na muli niyang makakaharap ang lalaki sa litrato. Tila bigla gumulo ang kanyang isipan. Nakahanda ba siyang sagutin ang cellphone na hawak niya? Kung sakaling mag-ring nga ito, eto na ba ang hinahangad niyang pagbabago para sa kanyang pamilya, para sa kanyang mga anak? Nakahanda ba siya sa maaring pagbabago sa loob ng kanyang pamilya? Maunawaan kaya ni Boysiga ang pagkakataon na dumating muli sa buhay nila? Oh my God, what is that? Run! Get out! Nakauwi ng bahay na magulo pa rin ang isipan ni Sexy Nita, hindi niya muna ipapaalam sa kanyang mga anak at lalo na kay Boysiga ang tungkol sa hawak niyang cellphone. Wala pa alam si Boysiga sa relasyon niya sa lalaking nasa larawan. Maring hindi maintindihan ni Boysiga kung ngayon niya sasabihin ang tungkol dito. Hihintayin niya na lang muna dumating ang panahon na maging paborable na sa kanya at higit sa lahat, gusto muna niyang makausap ang lalaking nasa larawan. Pipilitin na niya munang maging maayos siya sa harap ng kanyang mga anak at kay Boysiga. Nalalapit na ang kaarawan ng kanyang mga anak pero heto at kapos sila sa pera. Bagaman puro babae ang mga anak niya. Hindi siya nakaranas na magreklamo ang mga ito kung kinakapos sila. Kadalasan ay ang tatlong anak pa niya ang lagi nagpapasaya sa pamilya nila. Tuwing dumarating na talagang kapos sila. Sabado, 2 araw bago ang kanilang kaarawan at araw ng mga patay din, tinawag ni Cleopatra si Ezra at pinaupo niya ito sa tabi ng nitso na madalas nilang tinatambayan. Ezra, tawag ni Cleopatra, malapit na ang birthday natin tatlo. Alam ko na walang pera sila nanay at tatay. Umisip tayo ng racket na pwede natin pagkakitaan. May naisip ako, Erza. Hiya't ikaw ang may malaking gagampanan dito. Magpapanggap ka na may third eye ka. Enzo, para kang isang psychic. Kung sa nagway makausap ang mga namatay na. O diba ang mga Chinese ay naniniwala na makakausap nila ang kanilang yumao? Magpanggap ka na ganun. Napangiti si Erza sa naisip ni Cleopatra. Maganda nga yung Cleopatra. Pero ano naman ang sasabihin ko?
Paano ko may ikonek ang mga sasabihin ko sa buhay ng namayapa? Saglit muna nag-isip si Cleopatra at nakangisi na humarap uli sa kanyang kapatid. Alam ko na Erza, si Lola ay may cellphone yon na binigay ng anak niya, ay may kasama yon na Bluetooth headset at mic. Isang set yon. Pwede mo marinig ang sasabihin ko sa'yo o pakinggan mo ang sasabihin ko sa'yo sa pamamagitan ng Bluetooth na headset, tapos dagdagan mo na lang kung ano-ano. Bulahin mo na lang ang suggestion ni Cleopatra. Nag-isip muna si Erza at pumayag na rin. Magkasama silang nagpunta kay Lola. Ay kat nakiusap na kung pwede nilang mahiram ang cellphone ng matanda, ipinaliwanag na din nila ang kanilang raket. Matapos nilang maipaliwanag sa matanda ang kanilang gagawin, pumayag naman na ito na ipahiram sa kanila ang cellphone. Pero may isang katanungan si Lola ay na medyo nagpatayo sa balahibo ng dalawang magkapatid. Sabi ni Lola ay, kayong dalawa idadamay niyo pa ang mga patay sa kalukuhan niyo. Paano nga kung talagang sapian kayo ng kaluluwa ng patay? Aber paano gagawin niyo? Nagkatinginan ang dalawang magkapatid. Ang sabay na tumawa sa kanilang lola ay sinabi nila na wala nang ganun sa panahon ngayon. Kinabukasan ay si Fina naman ang kanilang kinausap at sinabi ang magiging papel ni Fina. Si Fina ang magiging tagakuha ng mga Chinese na magiging parukyano nila. Tamang-tama dahil marami na ang naglilinis ng mga puntod. Mas maigi na dun muna sila mag-practice na magkakapatid. Agad naman pumayag si Fina dahil likas ang kadaldalan niya at pagpapakyut, sinabi niyang kayang-kaya niya yon. Okay na set na lahat, nahiram na nila ang cellphone at ginastusan na nilang load up ang makakonek sa internet. Sinubukan muna nilang tatlo ang gagawin. Humanap muna sila ng medyo hindi pa gaanong matagal na. Namatay na kanilang makikita sa lapida, inilagay ni Cleopatra sa Google ang pangalan at enter search. Tiyaraan, ayun lumabas ang ilang impormasyon sa namatay. At mula doon ay pinagralan ng tatlo kung ano pa ang mga pwede nila idagdag na pambobola. Sinabi ni Erza, kaya ko na yan. Nilapitan nila ang isang mag-asawang matandang Chinese na naglilinis din ng musoleo. Agad na lumapit si Fina. Hinayaan muna ni Cleopatra at Erza na dumiskarte si Fina. Maya-maya ay suminyas na ito at pinalalapit na si Cleopatra. Agad na sinabi ni Fina ang pangalan ng namayapa na gusto daw makausap ng dalawang matanda. Tinandaan at agad na inilagay ni Cleopatra sa Google ang pangalan. Ayun lumabas naman ang ilang impormasyon. Agad na niya sininyasan si Erza na lumapit na dun sa dalawang matanda. Ang suot ang earset na natatakpan ng kanyang buhok. Magalang na nagpakilala sa matanda at nag-offer muna ng dasal para sa namayapa. At may patirik-tirik pa ang mga mata. At may panginig-nginig pa ng boses na kunwaring nakakausap na niya ang namayapa. Lahat ng kanyang mga sinasabi ay nanggagaling kay Cleopatra. Nagulat na lamang si Cleopatra nang makita niya na umiiyak na ang dalawang matanda. Nakita niya na nakapikit pa rin si Erza habang hawak niya ang kamay ng matandang babae. Mula sa malayo ay natanaw ni Cleopatra na dumukot sa bagang matanda at may iniabot kay Fina at agad naman na hinila ni Fina si Erza. Paglapit ni Erza at Fina kay Cleopatra, nakita niya na parang namutla si Erza at pinapapawisan. Naisip niya na kinabahan siguro kanina. Malaki ang ngiti ni Fina
Ipinakita niya sa dalawang kapatid niya kung magkano ang ibinigay ng matandang babae. 500. Tuwang-tuwa Fina at Cleopatra, si Erza ay tahimik lamang. Muli naghanap sila ng kanilang mabibiktima. Target nila ay yung mga matatandais na halos walang kasamang mga medyo bata para walang kontrapelo sa kanila. Haos ganun uli, may nakita sila. Ganun uli ang diskarte. Si Fina uli ang dumiskarte. At si Cleopatra ang operator ng cellphone at si Erza ang kanilang artista sa kalagitnaan ng kanilang raket sa pangalawang biktima nila. Nagloko ang signal ng cellphone. Nataranta si Cleopatra pero hindi siya makalapit kay Erza. Dahil nakikita niya itong parang kinukumbulsyon na patirik-tirik pa ang mata. Naisip niya na mukhang masyado naman ginalingan ng kanyang kapatid. Hinayaan na lamang niya si Erza na dumiskarte. Tsewet maya-maya ay hinila na ni Fina at tulad kanina, maputla na naman si Erza. Tahimik at pinagpapawisan. Hindi nila pinansin iyon at nakuha ang atensyon nila sa perang ipinakita ni Fina. 5,000 naman ngayon. Si Erza tahimik pa rin. Muli may itinuro si Fina na sunod nilang target. Hindi pa man nasasabi ni Cleopatra na walang signal ang cellphone, ay agad na hinila ni Fina si Erza. Wala na nagawa si Cleopatra kundi panoorin na lamang ang dalawang kapatid. Sayad si Erza, may pasabunot sa bunot pa sa buhok niya. Tatayo tapos bigla uupo at bigla yayakap sa kamag-anak ng namayapa. Hindi na napigilan ni Cleopatra ang tumawa. Talagang ginalingan na ni Erza. Maya-maya pa ay hinila na uli ni Fina si Erza. Paglapit sa kanila ay sumisin niya si Fina ng 2 daw. At ipinakita kay Cleopatra ang 2,000. Tuwang-tuwa ang dalawa. Malaki ang kinita nila sa unang araw. Niyaya na ni Cleopatra na umuwi ang 2 kapatid. Wala pa ring kibo si Erza. Sa kanilang hapunan ay hindi muna nila sinabi sa kanilang magulang ang ginawa nilang raket. Hindi kumain ng maayos si Erza at nagsabing mauuna na mahiga. Maghahating gabi nagising si Fina. Wala sa tabi niya si Erza. Nakita niya itong nakatayo at nakaharap sa isang nicho sa loob ng isang musuleyo na malapit sa kanila. Tatawagin sana niya si Erza pero narinig niya na parang may kausap ito. Paglapit niya ay nakita niya na wala naman ibang tao doon. Agad niyang hinila si Erza at ibinalik sa loob ng bahay nila. Ginising niya si Cleopatra at agad sinabi ang kanyang nakita. Matatawa pa sana si Cleopatra sa sinabi sa kanya ni Fina. Pero narinig niya na may kausap na naman si Erza. Narinig niya ang pangalan ng kausap. At bigla siyang kinalabutan. Ang pangalan na binabanggit ni Erza ay ang pangalan ng mga namayapa na nandoon nakalibing sa musuleyo na kanilang tinirhan. Sinita niya si Erza at sinabi tigilan na pag-arte. Ngunit sinabi sa kanya ni Erza na talagang nakakausap niya ang mga kaluluwa. Parang bigla tumayo ang mga buhok ni Cleopatra. Binalot na silang takot ni Fina. Makikita sa mukha ni Erza na hindi ito nagbibiro. Wala na silang choice kundi gisingin ang kanilang ina at ama. Agad na ginising ni Cleopatra ang kanyang inatama. Pupungas-pungas pa si Boysiga at nagulat siya. Parang naririnig niya ang boses ng ama niya. Pero imposible, matagal nang patay ang kanyang ama. Hindi nga lamang siya nakauwi sa probinsya upang makita man lang ang huling sandali ang kanyang ama. Pero saan nanggaling ang boses na yon? Tatanungin pa sana niya si Sexy Nita
kung may ibang tao ba na nasa loob ng bahay nila. Pero nakita niya na parang hindi makapagsalita si Sexy Nita. Habang nakatingin kay Ersa si Cleopatra at Fina ay halos magkayakap na dahil sa takot. Si Fina ay ayaw na tumingin kay Ersa dahil sa takot. Nawala ang antok ni Boysiga nang marinig niya muli ang boses ng tatay niya. "Boy, maku ang ama mo. Dalawin mo naman kami ng iyong ina, Skreding. Sanay mapatawad mo na kami. Sanay mabigyan mo kami ng kapatawaran at nang sa ganun ay magkaroon na kami ng katahimikan sa kabilang buhay." Iyon ang mga salitang nanggaling kay Ersa habang direktang nakatingin sa kanyang ama. Gulat na gulat si Boysiga. Walang ibang tao ang nakakaalam sa problema niya sa kanyang mga magulang. Kahit si Sexy Nita ay hindi alam ang tungkol doon. Parang sasabog ang ulo niya. Hindi niya alam kung siya ba ay pinagkakatuwaan lamang ng kanyang mga anak ko. Talagang may kakaibang nangyayari sa kanyang anak na si Ersa. Isa-isa niyang tiningnan ang mga mukha ang mga taong nandoon. Lahat ay balot ng takot. Naglakas na ng loob si Boysiga. Sinubukan niya kausapin si Ersa. Tinawag niya ito sa kanyang pangalan. "Ersa, anak, hindi magandang biro ang ganyan ha. Tigilan mo na, diyan tama na yan," utos ni Boysiga. Agad na sumagot si Ersa. "Boy, makinig ka. Ako nga ang ama mo. Pagpasensyahan mo na ako. Ginamit ko ang katawan ng anak mo upang makalapit ako sa iyo, upang makahingi ako ng kapatawaran. Dalawin mo kami ng iyong ina, boy." Doon na bumigay ang tuhod ni Boysiga, napaupo na lamang siya at napahagulhol manos kahit hindi niya nakikita sa harap niya ang kanyang ama. Pero damang-dama niya ang presensya nito dahil sa naririnig niya ang boses ng kanyang ama. Sinabi niya na matagal na niyang napatawad ang kaniyang mga magulang at hindi lamang siya mabigyan ng pagkakataon na makadalaw sa probinsya dahil sa pangangailangan sa pera. Nakita ni Boysiga na nagbago ang aura ni Ersa. Bumalik ang tunay na kulay nito at parang bagong gising na. Nagtanong siya sa mga taong andun, ano ang nangyari? Wala gustong magpaliwanag hanggang si Fina naman. Dahil sa kadaldalan ay agad na ikinuwento ang mga ginawa nila sa nagdaang araw. At lumabas na ang pasimuno ng lahat ng iyon ay si Cleopatra. Tiningnan ni Sexy Nita si Cleopatra at hinintay na magpaliwanag. Matagal na tahimik si Cleopatra. Magsasalita na sana siya, pero bigla uli nagsalita si Ersa. Muli maputla na naman. "Makinig kayo, Famax, bagaman nagpapasalamat ang pamilya ko sa pangangalaga ninyo sa aming puntod. Pero sasabihin ko na rin sa inyo, nais na rin namin maging tahimik kami dito. Kung maari ay agad nyo nalisanin ang musuleyo na ito upanag mabigyan din kami ng tunay na katahimikan." Agad alam ni Sexy Nita na ang nagsasalita sa pamamagitan ni Ersa ay ang kaluluwa ng mga nahihimlay sa loob ng musuleyo na kanilang ginamit na nilang tahanan. Muli nagsalita si Ersa, "Bibigyan ko kayo ng sapat na panahon. Pero pag dumating ang panahon na yon at hindi ninyo inaksyonan, muli ko gagambalain ang anak nyo. At matagal ko siyang gagambalain na naig ang katahimikan, maging si Boysiga na naunang tumira sa musuleyo ay hindi makatingin kay Ersa. Natatakot siyang tumingin kay Ersa, baka makita niya ang mukha ng Chinese na nahihimlay dito sa musuleyo. Matagal bago sumagot si
Boysiga Nuevas, nagsalita siya na hindi nakatingin kay Erza. Opo, gagawan po namin agad ng paraan. Salamat po sa pagbibigay niyo sa amin ng sapat na panahon. Pasensya na po. Takot na sagot ni Boysiga. Maya-maya ay nagbago na uli ang aura ni Erza. At unang tinawag ay ang kanyang ina. Nay, nahihilo po ako. Sabi ni Erza. Agad naman nilapitan ni Sexy Nita ang kanyang anak at tinalalayan na makaupo. Maya-maya lamang ay nakatulog na si Erza habang nakaupo. Agad naman inihiga ni Sexy Nita ang kanyang anak ng maayos. At agad na hinarap ang dalawang anak na sila Cleopatra at Fina. At tinanong kung paano nagsimula ang kinakaharap nilang problema. Mahabang nagpaliwanag si Cleopatra at kung bakit nila ginawa, bagaman naiintindihan ni Sexy Nita ang mabuting hangarin ng mga anak. Hindi pa rin niya nagustuhan ang kanilang pamamaraan dahil sa ibinunga nito. Napagkasunduan nila na mag-alay ng dasal para sa mga nahihimlay doon sa loob ng musoleo at dasal para kay Erza na sanay hindi na siya muling gamabalain ng mga kaluluwa. Nakita ni Sexy Nita na tahimik si Boysiga. Hahawakan pa sana niya sa kamay si Boy para sa kanilang pagdadadasal. Ngunit bigla umiyak ng malakas si Boysiga. Halos maghalo ang luhat at sipon sa pag-iyak. Si Boysiga na walang away na inatrasan. Hito ngayon at parang bata na walang kakampi sa gitna ng away nanginginig sa takot. Napatuon ang tingin ng lahat ng taong andoon maliban kay Erza na natutulog. Kay Boysiga, matagal silang tahimik na nakatingin lamang. Ngunit si Sexy Nita ang bumasag ng katahimikan sa pagbunghalit nito ng malakas na tawa. Kasunod, doon ay pagtawa din ni Cleopatra at Fina sa buong buhay nila. Ngayon lamang nila nakita ang kanilang ama na umiyak ng ganun at iyak na may halong takot. Dala na rin na awa. Niyakap nila ang kanilang ama. Ganun na rin ang ginawa ni Sexy Nita. Pero patuloy sila sa pagtawa. Wala na sa kanila ang nangahas na matulog uli. Hinayaan na rin nilang matulog si Erza dahil mukhang pagod na. Kinuwento ni Cleopatra na. Kaya pala kahapon pa kakaiba ang kilos ni Erza ay sinapian na pala ito. At napatunayan niya ito dahil sa kakaibang kilos nito. Habang nakikipag-usap sa mga matatandang Chinese kahapon, sinabi din niya sa kanyang ina na hindi kaya likas kay Erza ang may third eye. Tumingin siya sa kanyang ina at sinabing, Naima, pwede natin pagkakitaan si Erza. Madami tayo kikitain kay Erza. Pwede tayo maglagay ng signboard dyan sa labas. Baka si Erza na ang solusyon natin sa problema natin dito sa tirahan. Mahabang paliwanag ni Cleopatra. Tiningnan ng masama ni Sexy Nita ang anak. Lintek ka, Cleopatra. Nakita mo na nga nangyari sa kapatid mo. Nakita mo na nga kung sino-sinong kaluluwa ang sumanib sa kapatid mo. Gusto mo pa rin ulitin ang katarantaduhan mo. Di ka ba natatakot na baka sa'yo naman sumanib mga kaluluwa na yon? Hahanap tayo ng paraan, makakahanap tayo ng ibang paraan. Hindi natin kinakailangan na ilagay natin sa alanganin ang buhay ninyo. Manalig lamang. Nagulat si Sexy Nita. Nagring ang cellphone at agad niyang sinagot. Sexy Nita, hello. Sorry hindi kita agad natawagan at di ko agad nasagot ang tawag mo. Galing ako sa hospital. Sexy Nita, maari ba tayong mag-usap? Maari bang magpunta ka sa bahay? Alam mo pa naman ang bahay namin, di ba? Please. Sexy Nita, hihintayin kita ngayon. Iyon lamang.
at ibinabana ng kausap niya sa kabilang linya ng cellphone. Balisa siyang naglakad pabalik ng bahay nila. Sa kanyang isip, panahon na para sabihin niya sa kanyang pamilya ang totoo. Pagpasok niya ng bahay nila, ay nakita niya na andoon lahat ang miyembro ng kanyang pamilya. Hinintay lamang ni Sexy Nita na magkaroon ng konting katahimikan ang kanyang mga anak bago siya nagsalita. Mga anak, Poy Maning, may sasabihin akong mahalaga. Siguro panahon na para malaman niyo ito. Tumingin sa kanya lahat ang andoon. Tara makinig kayong mabuti. Lalo ka na, boy. Nung nakita mo akong takot na nagtatago dito sa paligid ng sementeryo, Charles, alam mo naman diba na may pinagtataguan ako? At sinabi ko yun sa'yo. Hinahanap ako ng mga kamag-anakan ng naging kasintahan kong Chinese. Nag-iisang anak yun ng mayamang mag-asawang Chinese na kaduda-duda ang pagkamatay. Dati nila akong katulong. Sila ang unang naging amo ko mula nang lumuwas ako galing ng Bicol. Sa kanila ako napadpad at itinuring nila akong hindi ibang tao. Nagkagustan kami ng anak nila, si Jason. Maayos naman ako tinanggap ng knayang mga magulang at pinaghahandaan na nila ang pagpapakasal sa amin ni Jason. Daw isang araw, nakita na lang na parehong patay na ang mag-asawang Chinese na magulang ni Jason. Ang sabi ay nagpakamatay. Pero si Jason na mismo ang nagsabi sa akin na hindi siya naniniwala na nagpakamatay ang kanyang mga magulang. Dahil walang dahilan para gawin nila iyon, mature ang kanilang pananalapi. Walang problema ang kanyang magulang. Ngunit pinalalabas ng mga kapatid ng nanay ni Jason na baon daw sa utang ang mga negosyo nila. Ngunit malakas ang paniniwala ni Jason na hindi iyon totoo dahil namamasukan na siya. Sa opisina ng kanyang ama, nagsasanay na siya bilang paghahanda sa paglipat sa kanya ng kanilang mga negosyo. Makailang beses na rin ipinakita sa kanya ng ama ang statement ng kanilang financial assets. Hoy, at sa totoo lang ay mas lumaki pa nga ito kaysa sa mga nagdaang taon. Sinabi din sa kanya ng kanyang ama na dalawa sa kapatid ng kanyang ina ang malaki ang nalustay na pera ng kanilang kumpanya at hindi maipaliwanag ito ng dalawang kapatid ng nanay niya hanggang dumating sa puntong pinagbabantaan na sila. Nasa proseso na ang kanyang ama sa pag-iimbestiga kung paano niya mapapanagot ang kanyang mga bayaw at nasa plano na din nila na mangibang bansa sana. Noong nakitang patay na ang mag-asawa, sinubukan din ng mga kapatid ng nanay ni Jason na pati si Jason ay mawala na rin. Ilan beses na nagkaroon ng aksidente si Jason habang nagmamaneho. Ilan beses din na may nagsubok na lumason sa kanya. At pati si Sexy Nita ay pinagtangkaan na din nila isang gabi. Habang wala pa si Jason sa bahay nila, may mga dumating na ilang kalalakihan sa bahay nila Jason sa New Manila. Nagawa ng ilang kalalakihan na makapasok doon. May hinahanap sa loob ng bahay at nang hindi makita ay pinagbalingan ng ilang katulong na kasama ni Sexy Nita. Dalawa dito ang kanilang pinaslang. Nagawa ni Sexy Nita na makalabas ng bahay at makatakbo. Naglakad si Sexy Nita hanggang makarating siya sa loob ng Chinese cemetery. At yun ang araw na nakita siya ni Boy Siga na pagod at gutom na gutom. Sinuyo siya ni Boy Siga at pinangakuan ng kung ano-ano. Dahil sa walang mapuntahan si Sexy Nita, wala siyang choice kundi sumama na lang kay Boy. Lingid kay Sexy Nita,
Nasa proseso na pala siya na nagdadalang tao. Bagaman meron din may nangyari sa kanila ni Boy Siga, alam niya sa kanyang sarili na ang 3 anak niya ay anak ni Jason. Then Boy, alam ko na bago sa iyo ang naririnig mo ngayon, sila may wala ka man o hindi. Natutunan na kita mahalin ng tunay. Nakita ko kung paano mo minahal ang 3 anak natin. Oo Boy, sinasabi ko sa iyo na anak mo na rin sila dahil sa ipinakita mong pagmamahal sa kanila. Hindi mo man sila dugo, pero sa puso at salita at gawa, mga anak mo sila. Pero sana ay maintindihan mo. Dapat din nila makilala ang tunay nilang ama. Hindi iyon nangangahulugan Boy na iiwanan na kita. Mahal kita Boy. Gusto ko lang din ilapit ang mga bata sa tunay nilang ama. Kamakailan lamang ay nakita ko si Jason sa Blumentritt at doon ay nakapag-usap kami ng saglit at hiniling niya na mag-usap uli kami. Try to eat tea, Monica. Ngunit hindi pa niya alam ang tungkol sa mga bata. Ansit hindi pa niya alam na may anak siya sa akin. Thanks to Wakasins, binigyan niya ako ng isang cellphone nung araw na nagkita kami sa Blumentritt at sinabing tatawagan ako. Ngunit hindi nagawang tumawag, kaya ako na ang nagsubok na tumawag. At kanina ay ginawa ko. Hindi ko agad siya nakausap, pero siya naman ang tumawag sa akin. At hinihiling niya na magkita kami. Gusto niya na pumunta ako sa New Manila. Doon sa bahay nila. Uy, sexy Nita, sabi ni Boy. Baka naman nasasabi mo lang na mahal mo ako para pang palubag loob. Lintek ka, kahit mahal na mahal kita. Kaya kita ipagpalit, palitan kita ng mas maganda at mas bata sa'yo. At kala mo lang ha, umayos ka sexy Nita. Tiningnan ni sexy Nita si Boy at biglang hinawakan ng tenga nito sabay hila pataas. Ano sabi mo Boy? Papalitan mo ako by lintek ka. Wala ka nang makukuha na katulad ko. Sinasabi ko nga sa'yo na mahal kita. No, hayupa ka ayaw mo pa maniwala. Sabi mo sa akin noon lintek ka. May ari ka ng litsunan, may bahay na konkreto. Hayupak ka bahay pala ng mga patay yung pinagdalahan mo sa akin. Iniwan ba kita? Lintek ka Boy, baka gusto tamaan ka sa akin. Matagal ka na di nakakatikim sa akin ng black eye. Mahabang litanya ni sexy Nita. Si Boy Siga naman, parang asong na duwag ang itsura. Titingin-tingin lang kay sexy Nita. Inay, sabi ni Cleopatra, ipapamigay mo na ba kami sa tatay namin na inchik? Si Erza na lang nay ang ibigay mo. Tutal kung ano-ano naman ang nakikita niyan. Siyas kayan si Fina para mabawasan ng malakas kumain dito. Tapos nakangisi na sabi ni Cleopatra, pero alam naman ng mga kapatid niya na hindi seryoso si Cleopatra sa kanyang mga sinabi. Tumayo naman bigla si Fina, bikanay, baka naman masama ang ugali nung tatay namin na Chinese. Chais baka nanakit yun. Dito na lang kami kay Tatay Boy. Kahit tamad maligo si Tatay Boy, mahal kami. Bigla sumagot si Boy Siga, Beitang subukan lang niya saktan kayo mga anak. Babalian ko siya ng buto. Mahal na mahal ko kayong lahat pati na yang nanay niyong bungangera. Kung kaya ating bali mananaki sa inyo, hindi ko yun mapapayagan. Tandaan niyo yan, na handaan ko ialay ang buhay ko para sa inyo. Imo, dahan-dahan na tumayo si Erza. Tumingin kay Boy Siga. Matagal na tumitig at nagsalita, Son. Boy, ako ang iyong ama. Gusto mo ba, Boy, na sumama na sa akin? Namimiss ka na namin ng nanay mo. Ikadan. Bigala nagbago ang itsura ni Boy Siga. Halata ang takot. Hindi makapagsalita.
Yuhyo tumingin kay Erza, si Fina. Cleopatra at Sexy ay nakatingin kay Erza. Tinitignan nila kung sinapian naman si Erza. Bigla tumawa ng malakas si Erza. At doon na laman ng iba na nagbibiro lamang ito at sabay-sabay na silang nagsitawa. Napagkasunduan ng pamilya na harapin na ang problema. Napagkasunduan nila na harapin na si Jason at haharapin na ni Sexy Nita si... Nagpasya na ang buong pamilya ni Boysiga na harapin na ang problema ng kanyang pamilya. Gusto niyang makaharap ang lalaking unang minahal ni Sexy Nita. Gusto niyang masiguro sa mukha ni Sexy Nita na talagang nagsasabi ito ng totoo. Totoo kayang mahal din siya ni Sexy Nita at iyon ang gustong malaman ni Boysiga. Mahal na mahal niya si Sexy Nita. Hindi niya kakayanin ang malaman na may iba pang minamahal si Sexy Nita. At ang kanyang mga anak, si Cleopatra, Erza at Fina, kailanman ay hindi niya hahayaan na may manakit sa mga ito. Kung kinakailangan balikan niya ang buhay ng pagiging siga, huwag gawin niya yan, maipagtanggol lamang ang mga anak. Kinabukasan maaga nagsigayak ang buong mag-anak. Nagpunta sila ng New Manila kung nasaan ang lugar ng bahay ni Jason. Hindi makakalimutan ni Sexy Nita ang lugar na iyon. Doon siya unang nakatagpo ng kapayapaan, ng unang pag-asa mula nang iwan niya ang kahirapan sa Bicol. At doon din sa lugar na iyon unang sumibol ang unang pag-ibig niya. Kay Jason, napakatagal ng panahon. 18 taon na ang nakakaraan at ngayon ay 18 taon na rin ang kanyang mga anak. Hindi pa rin nagbabago ang kagandahan ng bahay nila Jason pero banaag ang katahimikan, ang kalungkutan sa bahay. Nawala ang sigla na dala ng mga magulang ni Jason. Sila ang mga klase ng tao na bagaman pinagkalooban ng katalinuhan at kayamanan. Hindi nawala sa kanila ang pagiging mabuting tao. Tangian na namana ng kanyang anak na si Jason at ngayon ay nanalaitay sa dugo at pagkatao nila Cleopatra, Erza at Fina. Nag-doorbell si Sexy Nita. Isang matandang babae ang nagbukas ng gate. Hindi kilala ni Sexy Nita ang katulong. Isa iyon sa mga naging kapalit nila. Mangha-mangha si Boysiga sa kalakihan ng bahay. Sa tanang buhay niya, ngayon pa lamang siya nakakita at nakapasok sa ganong kalaking bahay. At nakita niya ang mga gamit sa loob ng bahay ay mga natigo na. Si Cleopatra, nilibot niya ng tingin ang kalakihan ng bahay. Hindi niya maisip ang mga taong nakatira dito. Paano pa magkikita sa loob ng bahay ang mga taong nakatira doon? Sa lawak ng bahay na ito, kinakailangan nila ng maghanapan. Si Erza, natuon ng atensyon sa mga lumang larawan na nakasabit, mga ninuno ng mga magulang ni Jason, mga pinagmulan ng lahi nila sa China. Inisa-isa ni Erza na ilagay ang kanyang mga kamay sa mga larawan. Parang dinadama ang buhay ng mga taong nakapinta doon sa larawan. Damang-dama ni Erza ang pinagmulan niya. Feel na feel niya ng buhay na pinagdaanan ng kanyang mga ninuno. Pinagmamasdan naman ni Fina ang mga makabagong kagamitan na nandoon sa loob ng sala, ang napakalaking television set, ang sound system, ang entertainment equipment room. Kumpleto ng gamit sa pagkanta, kumpleto ang studio. Napangiti si Fina, gusto din niya magkaroon ng ganun. Gusto niyang mapayabong pa ang kanyang talento sa pagkanta. Natapos lusaos ang kanilang pagmamasid sa kagandahan ng bahay, narinig nilang bumaba na si Jason at lahat sila'y nanatiling nakatayo. Si Jason, bagaman nakatayo,
Halatang may dinaramadam na karamdaman. Amandus, may katulong na nakaalalay sa tabi niya. Nang makita sila ay nakangiti na bumati sa kanila at inaya silang magsiupo o saglit na namayani ang katahimikan. Walang gustong magsalita. Si Jason na rin ang unang bumasag sa katahimikan. Una niyang binati si Sexinita, sumunod ay si Boysiga, sumunod ay sila Cleopatra, Erza at Fina. Nagulat lahat sila, ba't kilala na sila ng ni Jason? Sexinita, matapos natin magkita sa Blumentritt, agad akong kumausap ng isang magaling na private investigator upang alamin kung saan ka na tumitira at kung anong buhay ang mayroon ka. At lahat ng taong nasa paligid mo ay pinaimbestigahan ko na rin, bagaman kilala ko na sila. Hindi ko pa rin alam ang buong katotohanan, saad ni Jason. Garalagal ang boses ni Sexinita. Pinipilit na wag umiyak. Nagsimula siyang magsalaysay kay Jason mula sa gabing nakatakas siya sa mga taong pumasok sa bahay ni Jason hanggang sa kanyang mahabang paglalakad na nakarating siya sa Chinese cemetery hanggang sa makilala niya si Boysiga at nakayuko siyang sinabi na hindi niya alam na nagdadalang tao na pala siya nang umalis siya ng bahay ni Jason. At ang bunga ng kanilang pagmamahalan ay sila Cleopatra, Erza at Fina, Jason. Maniwala ka man o hindi, mga anak mo sila, madaming pagkakataon na dumanas kami ng pagsubok. Madaming beses ko na gustong lumapit sa iyo upang huminging tulong para sa mga bata, pero lagi akong natatalo ng takot at hiya. Baka kasi hindi mo maintindihan. Mahabang paliwanag ni Sexinita. Nauuwaan ko, Sexinita. Hindi ko rin naman talaga natapos ang pag-solve sa mga naging problema sa pamilya ko. Pero ngayon ay tapos na. Nakakulong na silang lahat. Matatahimik na tayo. Sexinita, boy, makinig kayo. Bago pa man kayo humarap sa akin, ay halos alam ko na ang karamihan sa buhay nyo, ang nais ko lamang talaga ay makaharap kayo. More or less ay alam ko na naglahat sa inyo at ngayon napatunayan ko na tama lahat ang sinabi ng private investigator. At nakikita ko naman ang malaking kaanyuan ko sa kila Cleopatra. Erza at Fina, hindi maitatanging mga anak ko sila. Boy, sa pagpaumanhin mo, maaari ko bang mahiling na mayakap ko ang mga anak ko? Agad naman nagsitayo sila Cleopatra. Erza at Fina, lumapit sa kanilang totoong ama at yumakap. Hindi na napigil ni Jason ang sarili at ibinuhos na ang pinipigil na damdamin bilang ama. Mahigpit na niyakap ang kanyang mag-aanak ay mahigpit naman yumakap sila Cleopatra, Erza at Fina sa kanilang ama. Napansin nila ang sobrang kapayatan nito. Si Fina, hindi na napigil na magsalita. Ano po ba pwedeng itawag namin sa inyo? Daddy, Papa o Itay din? Para po kasing jologs pag tinawag po namin kayong Itay. Mukhang di po bagay sa inyo, pa-cute na sabi ni Fina. Kahit ano, Fina, maaari niyo akong tawagin sa paraan na kampante kayo. Nakangiting sagot ni Jason. Hoy Fina, kahit kailan talaga jejemon ka. Natural daddy ang mas bagay na itawag kay daddy. Di ba dad? Pabibong singit ni Cleopatra. Masayang nagtawanan ang mag-aama. Makalipas ang ilang sandal, lumabas ang isang katulong. Sinabing nakahanda na ang pagkain. Agad naman na inalalaya ni na Cleopatra, Erza at Fina ang kanilang ama at nagtungo na sila sa kusina. Nauna naman na si Sexinita na magtungo sa kusina. Tumulong siya agad sa paghahanda ng pagkain. Tuwang-tuwa si Boysiga, napakaraming pagkain. Mga pagkain na hindi pa niya nakita at natikman sa tanang buhay niya.
Heto at nasa harap na niya. Si Fina, hindi malaman ang kung ano ang unang dadamputin, pero tulad ng dati, litson manok pa rin ang unang dinampot, tulad ng nakasanayan na. Magana din kumain si Erza at Cleopatra, maging si Boysiga ay hindi na napigil at talagang napakain na talaga ng marami. Matapos kumain ay hindi na hinayaan nila Cleopatra, Erza at Fina na mga katulong pa ang magligpit ng kanilang pinagkainan. Sinabihan nila na maupo na lamang muna ang mga katulong at sila na ang bahala doon. Matapos silang magligpit, ay nagsibalik na sila sa salas. Muli ay sinabi ni Jason na may mahalagang bagay dapat siyang sabihin sa kanilang lahat. Sexy Nita 8. Boy, tis darating ang aking mga abogado. Nice to meet you, Ma. May mahalagang bagay silang dapat ipaliwanag sa inyo. Sasabihin ko na rin ang katotohanan sa inyo sa tagal ng panahon na ako ay palihim na nilalaso ng mga tao na naghahangad ng kayamanan ng aking mga magulang. Humina ng humina ang aking katawan. Ilang taon na rin na naghahanap ako ng lunas sa aking karamadaman. Maraming bansa na ang aking napuntahan sa paghahanap ng lunas. Lalo na ngayon na nalaman ko na may mga anak ako. Gusto ko pa mapahaba ang aking buhay. Pero hindi ako nagpapakasiguro kaya gumawa na ako ng paunang hakbang para sa inyo o sa mga anak ko. Maya-maya ay dumating ang isang abogado. Ipinakilala ni Jason ang abogado ng pamilya nila. Attorney Mavin ay mula sa araw na to, sila ang mga taong bukod sa akin. Ay sila din ang paglilingkuran mo. Ay pinagkakatiwala ko sa iyo ang kapakanan ng aking pamilya. Attorney Mavi, siya si Sexy Nita, si Boy. At ang aking tatlong anak na si Cleopatra, Vice Erza at Fina. Naihanda mo na ba ang mga dokumentong ipinahanda ko sa iyo? Tanong ni Jason. Opo sir. Agad na sagot ni Attorney Mavi at kaning inilabas. Ito po ang una ninyong utos. Ang tatlong anak po ninyong babae ay nai-enroll ko na po sa magkakaibang university sa Amerika. Si Cleopatra ay mag-aaral sa Harvard sa kursong Business Management. Si Erza sa Chicago sa kursong Peace Psychology. Si Fina naman po ay sa Los Angeles, California sa kursong Visual Arts and Management. Thus naisayos ko na rin po ang mga titirahan nila doon. Naisayos ko na rin ang mga funds nila. At ang pangalawa po ninyong utos, nakahanda na rin po. Kakailanganin na lang po ng inyong lagda. Sa buong ng pagsasalaysay ng abogado, nakahawak si Sexy Nita sa kamay ni Boysiga. Nanginginig siya, bagaman hindi ganoon ang lawak ng kanyang kaalaman sa kanyang pag-uunawa, ay inayos na ni Jason ang kinabukasan ng kanyang tatlong anak. Mag-aral sila sa abroad sa magkakahiwalay na lugar sa Amerika. Di lubos niya maisip ang biyayang matatanggap ng kanyang mga anak. Si Boysiga, walang imik. Palipat-lipat ang tingin niya kay Jason at sa abogado. Hindi niya lubos na maintindihan ang mga pinagsasabi ng abogado. Naguguluhan siya. Ano ba sinasabi ng abogadong ito? Ibinibenta na ba ng abogadong ito ang kanyang mga anak? Bakit hindi kumukontra si Sexy Nita? Hindi na siya nakatiis. Tumayo na siya at baka sa mukha niya ang galit, kaya tiningnan niya ng masama ang abogado. Pati na si Jason, pinpigil niya ang sarili na pisikal na sakta ng abogado at si Jason, kuyumang kamao. Humakbang siya papunta sa abogado upang saktan sana ito. Mas pero narinig niya ang huling sinabi ng abogado. But Janet, at narinig niya ang kanyang pangalan.
At para po kay Sir Boysiga, duhu, naihanda ko na po ang pag-transfer ng 100 store sa buong Kamaynilaan. At nakahanda na rin po ang 500 store pa sa buong bansa. Pag natapos na po nila ni Ma'am Sexy Nita, ang gagawing pagsasanay sa pagpapatakbo ng litsonan ng manok. At doon ay parang binuhusan ng malamig na tubig si Boysiga. Doon lamang niya napagtanto ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya ni Jason. Wala siya alam sa pagnenegosyo, pero heto at napakalaking oportunidad ang ibinigay sa kanya. Tiningnan niya si Jason. Nagtama ang mata nila ni Jason. Naunang nagsalita ito, "Uboy, ipapamahala ko sa inyo ni Sexy Nita ang maliit na bahagi ng aking negosyo. Si mas lubos ko ipagkakatiwala iyon sa inyo. Pwede deserve nyo ang ganong pagkakataon. Huwag kayong matakot. Gagabayan kayo ng mga taong pinagkatiwalaan ko." May maagap na pahayag ni Jason kay Boysiga. Lahat ng yan ay mga paunang hakbang lamang habang nagsasanay kayo sa pamamahala. Muli nagpatuloy ang abogado. "Sir Jason, sa isang utos pa ninyo para sa inyong mga anak, kasi naihanda ko na po ang mga dokumento. Pinsa, ngayon ko na rin po ba ipapaliwanag sa kanila ang mga mangyayari?" Katanong ni Attorney Mavi. "No." Taga magpatuloy ka, Attorney. Utos ni Jason. "Una po, Sir Jason, para po kay Cleopatra na pagtatapos ng kanyang pag-aaral sa ibang bansa, magiging epektibo na sa kanyang pamamahala ang buong Chinese Cemetery. Ang kabuang sukat po ng Chinese Cemetery ay 300 ektarya. Lahat ng nasasakupan at nasa loob nito ay mapapasaloob ng pamamahala ni Cleopatra at para kay Erza sa kanyang pagtatapos sa kanyang pag-aaral. Mapapasa kanyang pamamahala sa buong kanyang pangalan ang pagmamay-ari din ng La Loma Cemetery. Kabuang sukat po ng La Loma ay 220 ektarya. Lahat ng napapaloob at naroon ay mapapasa kanyang pag-aari at pamamahala. At para po kay Fina, matapos ang kayang pag-aaral sa ibang bansa, mapapasa kanya at pamamahala niya ang buong North Cemetery at lahat ng ari-arian na napapaloob doon. Iniabot ni Attorney Mavi ang mga dokumento kay Jason at agad naman yung pinirmahan ni Jason. Muli nagsalita si Jason, "Mga anak, ang lahat ng mga ito ay sa inyo na. Sana pag dumating ang panahon na kayo na ang mamahala sa mga nasabing ari-arian, lagi nyo sana isaisip na hindi sa lahat ng panahon ay hindi financial gains ang mahalaga. Isaisip nyo rin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa pagmamahal sa kapwa. Huwag nyo kakalimutan ang inyong pinagmulan at laging magkumbaba." Hindi makapaniwala sila Cleopatra, Erza at Fina. Dati sila'y mga batang yagit na umaasa sa mga tirang pagkait sa loob ng sementeryo. Ngayon hindi nila masukat ang kayamanan na mapupunta sa kanilang pangalan. Tumutulo ang kanilang luha na yumakap sila sa kanilang tunay na ama. Si Cleopatra ang unang nagsalita at nagtanong sa kanyang tunay na ama, "Daddy, pero bakit po naman ninyo agad na parang ipinamimigay nyo na sa amin ang mga kayamanan na naipon ng inyong mga magulang? Buhay pa naman po kayo. Mas gusto po namin na makasama kayo kaysa sa mga kayamanan na ipinagkatiwala nyo na agad sa amin." Mas agad naman sumagot si Jason, "Mga anak ng Sexy Nita, Boy, sa mga darating na araw ay babiyahe ako papunta sa ibang bansa upang muling humanap ng lunas sa aking karamdaman. Pero batid ko na walang kasiguruhan ang aking hinahanap. Kaya hanggang malinaw pa ang aking pag-iisip,
Dahil sinskitauti ko ang mga bagay na ito. At pansamantala ay hinihiling ko na dito na muna kayo manatili na gusto ko kayong makasama bilang pamilya. Nais ko naman bigyang buhay muli ang kabahayan na ito. Malugod naman na pinagbigyan nila Sexy Nita ang kahilingan ni Jason, ngunit nakiusap na muli lamang sila bumalik saglit sa musuleo na kanilang ginawang tahanan. Sa mahabang panahon, Teos pumayag naman si Jason at nagbilin sa kanyang mga bodyguards niya na samahan sila. Maya-maya lamang ay tinawag na sila ng head ng security at lumulan sila sa dalawang sasakyan. Sa unang sasakyan ay magkakasama sila Sexy Nita at Boysiga kasama ang ilang bodyguards. Sa pangalawang sasakyan sila Cleopatra, Erza at Fina kasama ang head ng security nila at ilang bodyguards. At hindi nagtagal ay nakabalik sila sa loob ng Chinese cemetery at ngayon ay nasa loob na sila ng musuleo na kanilang ginawang tahanan. Tahimik silang naupo sa gilid, walang nagsasalita. Hanggang si Boysiga ay nagsalita. Tumanga naman ka, nais ko na mag-alay ng dasal para sa mga kaluluwa ng mga nahimlay dito. Gusto ko magpasalamat sa mahabang panahon na ibinigay nila sa atin. Naghawak kamay sila at umusal ng tahimik na panalangin at pasasalamat. Matapos ang kanilang pagdadasal, ay bigla nagbago ang boses ni Erza. Fessings at sinabing, "Boy, ako ang ama mo, po na totoo bang ikaw ay nagbabago na? Totoo ba na ikaw ay nakahanda na sa bagong buhay na haharapin mo?" Nahintakutan na naman si Boysiga. Ayaw niya tumingin kay Erza. Nanatili siyang nakayuko at umiiyak at nagsalitang, "Kasoputay, nagbabago na po ako para sa aking mga anak at para kay Sexy Nita." Misid at nanatili siyang nakayuko at tumutulo ang luha. Si Cleopatra at Fina naman ay nakangiti na nakatingin kay Erzana, halatang pinipigil ang tawa sa nakikitang takot at pag-iyak ng kanilang amahan. At doon lamang napagtanto ni Sexy Nita na pinaglaruan na naman ng kanyang mga anak ang kanyang asawa. Hanggang silang apat ay di na napigil ang tawa at hindi na nga napigil ng mag-iina ang kanilang tawa at niyakap na lamang nila si Boysiga. Lahat sila ay may mga luha sa mga mata. Luha ng kagalakan at pasasalamat sa bagong buhay na kanilang haharapin. Nang makabawi na si Boysiga sa pag-iyak, agad niyang kinuha ang kanyang alagang manok. Hinimas niyang matagal ito at parang tao na marahan na kinakausap ang kanyang manok na parang silang dalawa lamang ang nagkakaintindihan. Maya-maya pa ay nagpaalam si Boysiga na aalis daw muna siya. Dala ang manok niyang panabong. Pagkalipas ng ilan sandali ay nagbalik ito at wala na ang manok na panabong nito. Hindi na nakatiis si Sexy Nita. Hinanap niya kay Boysiga ang manok kung nasaan na. Agad naman itong sinabi na, "Isa, ibinigay ko na sa kumpare ko." Totoo sa kalooban ko na magbabago na ako. Nahihiya ako sa mga oportunidad na ibinigay sa atin ni Jason. Pero ayaw ko yun sirain. At ayaw ko rin sirain ang tiwala niyo sa akin. Bagaman kulang ang aking kaalaman, handa ako na mag-aral at matuto. At sana sa tulong niyo ay maipagpatuloy ko ang aking pagbabago. Humanga ang kanyang tatlong anak dahil ganon din si Sexy Nita sa ipinakintang kahandaang pagbabago ni Boysiga. Yun lamang at kinuha na nila ang kanilang mga gamit na silang nagsibalik sa sasakyan. Malungkot na masaya silang lumisan sa musuleo na matagal nilang itinuring na tahanan. Malungkot pagkat maninibago sila dahil hindi na sila mahihiga sa semento.
malungkot pagkat iiwan na nila ang komunidad na kumalinga sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Masaya pagkat maganda ang pagsisimula nila ng panibagong buhay at masaya higit sa lahat pagkat lumaki pa ang kanilang pamilya sa pagdating ni Jason. Lumipas pang isang linggo, dumating na ang takdang araw ng pag-alis ni Jason papunta sa ibang bansa upang sumubok muli sa paghahanap ng lunas sa kanyang karamdaman. Masaya nilang inihatid si Jason sa airport. Idon ay may naghihintay na isang private airplane na pag-aari din ni Jason. Iyon ang magdadala sa kanya sa iba't ibang bansa. Masayang nagpaalam siya sa kanyang mga anak at kay Sexy Nita at Boy. Makalipas ang ilang araw, dumating sa bahay ang abogadong si Mavi at may balita sila tungkol kay Jason. Ibinalita nila na naging matagumpay sana ang paghahanap nito ng lunas sa kanyang sakit at ito'y nagplano na sa kanyang pagbalik. Excited na makabalik at muling makabilik sa kanyang mga anak, ngunit sa pagbiyahe sa pagbalik ay nagkaroon ng mechanical problem ang eroplano at bumagsak sa karagatan sa ibang bansa at matapos ang ilang araw na paghahanap ay nakita din ang wreckage ng eroplano. Ngunit hindi na makita ang mga taong nakasakay doon at malakas ang paniniwala na walang nakaligtas sa nangyaring aksidente. Parang binagsakan ng sobrang kalungkutan sila, Cleopatra, Elsa at Fina. Hindi nila matanggap ang nangyari sa kanilang ama. May sulat na inabot sa kanila ang abogado at matapos mabasa ang sulat ay nagyakap-yakap ang magkakapatid at pilit na nilang ngumiti dahil isa iyon sa mga huling tagubilin sa kanila ng kanilang ama. Ang ngumiti, harapin ang hirap ng buhay ng buo ang loob at may pananalig sa Diyos. Kasama sa tagubilin ng kanilang ama, natuparin ang kanyang hiling na tapusin nila ang kanilang pag-aaral. Kasama sa pagpunta ng abogado doon, ay upang ipaliwanag pa sa kanila ang natitirang mga ari-arian ng kanilang ama at ang insurance nito na silang tatlong magkakapatid ang benepisaryo. Nalula sila sa halagang sinabi ng abogado. Sa dami ng zero nito matapos ang unang numero, ay alam nilang napakalaki na noon at yun ay nakadeposito na sa kanilang pangalan. Lumipas ang mahabang panahon, ayos muli nang magbabalik sa Pilipinas si Cleopatra. Elsa at Fina matapos silang mag-aral sa ibang bansa, ganap na silang mga professional at may mga nakaakibat na pagkilala sa kanilang mga pangalan. Na si Cleopatra, kilala na larangan ng business. Matunog ang kanyang pangalan sa lahat ng sikat na korporasyon sa ibang bansa. Si Elsa, isa ng ganap na psychologist. Marami na rin siyang librong nalimbag na nasa kanyang pangalan at may isang libro na 1,000,000 na kopya na ang nalimbag. Tiyubinin na sikat ang kanyang librong ipin, What is Life After Death and Beyond? At si Fina, isa ng ganap na singer-composer, pumasok sa top 4 sa Billboard sa Amerika. Ang kanyang latest single na inilabas sa Asia, gumawa na rin siya ng pangalan sa Hollywood. At ngayon ay nakatakda na silang sabay-sabay na umuwi ng Pilipinas. Gamit ang private plane pa ng kanilang amang si Jason. Malugod silang sinalubong ni Sexy Nita at Boy Siga sa isang bahagi ng airport na nakalaan para sa mga private plane. At sa loob ng mahabang panahon, muli silang nagbalik sa New Manila thanks kung saan andun ang alala ng kanilang ama at mga ninuno. Si Sexy Nita at Boy Siga, mas napaunlad pa nila ang litsunan ng manok. Meron na silang 1,500 na store sa buong bansa. At patuloy pang umunlad nagkanilang negosyo. Ngayon nandito ang sila Cleopatra, Elsa at Fina.
Hinarap na nila ang matagal na pangarap ng kanilang ama. Ang pamahalaan ang mga sementeryo na ipinamana sa kanila ng kanilang ama. Kumalat sa periodiko at telebisyon ang balitang pagpapalit ng pamamahala ng mga malalaking sementeryo sa Pilipinas at hindi maiwasan na sila'y magkaroon ng live interviews at doon ay nabansagan silang mega prinsesa ng sementeryo. Isang bansag na hindi nila ikinahiya bagkus, ipinamaglaki pa nila. At sa kanilang pamamahala ay malaki ang naging pagbabago ng sementeryo. Mas naging makatao ang gastusin para sa naiwan ng pumanaw. Mas makatao ang turing sa mga namayapa at higit sa lahat. Mas naging ligtas ang loob ng sementeryo. Ang pamilya ni Sexy Nita at Boysiga, kasama sila Cleopatra, Erza at Fina ay hindi nakakalimot na dumalaw sa musuleyo na kanilang pinagmulan. Tanda ng kanilang kababaang loob at kabutihang asal. Wakas. Ibinigay ko na sa kumpare ko. Totoo sa kalooban ko na magbabago na ako. Nahihiya ako sa mga oportunidad na ibinigay sa atin ni Jason.